Tayo po ang lahat. Inagkasunod ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin mo ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pag-asama niyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan niyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano nga ba ang pinakamagandang gawin kapag nagkasala sa atin ang kapwa natin? Lalo pat kung ito'y hindi naman iba sa atin, kasamahan natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, kapamilya natin. Sapat na ba na ito ay patawarin? Total, sabi naman ng ating Panginoon, sa panalangin itinuro niya sa atin, sabihin daw natin, Ama, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag din daw tayong huhusga nang hindi tayo husgahan. In fact, ang sabi niya sa mga taong gigil na gigil, batuhin yung babaeng nahuli sa pakikiyapit. Sino mang walang sala sa inyo, maunang bumato. At sinabi niya sa babae, neither will I condemn you. Go and sin no more. Sasabihin pa niya sa atin sa pamamagitan ni Pedro nang kausapin niya ito, Pedro, o kayo, magpatawad kayo hindi lang makapito, kundi 70 ulit pa nito. And so, it seems like the right answer to my earlier question is really to forgive. Ano ang gagawin sa taong nagkakasala sa atin? E di patawarin. But is this the best response that we can give? Kung ito yung pinaka at the best na pwede nating maging response sa taong nagkasala sa atin, Ano ngayon itong sinasabi ni Kristo sa Gospel reading? Ang sabi niya dito, kapag nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo, kausapin muna ng sarilinan. Yun yung una. Kaya nga, marami ngayon ang natutuwa, naku, milyon-milyon, lalo na si Matos, sa pagkawala ni Rendon sa Facebook at saka sa TikTok. Sa mga hindi pamilyar kay Rendon, ito po ay isang self-proclaimed motivator sa FB na talaga namang
Mabubuisit ka pang nagsalita. Nang ookray, nang huhusga ng kapwa. Rendon labador. Kaya ang tawag sa kanya, rendon labrador. Parang aso. Putak ng putak. So nawala siya. Binan siya ng TikTok at FB. At maraming natuwa. Bakit? Marami nang ayaw ng style niya. Ano yung style niya? Sinabi niya nung minsang interviewin siya. Ang sabi nung nag-i-interview sa kanya ay ganito, ano pa ang proseso mo bago ka mag-post? Pag naisip mo, ipopost mo agad? Sabi ni Rendon, ipopost ko agad. With conviction, ha? Tanong uli sa kanya, magre-research ka muna? Sagot si Rendon, hindi na. Kasi kapag nagkamali ka ngayon, pwede mo namang baguhin eh. Etong taong to, kulang sa star margarine. Kung sana ganun kadali, tama ang pagkakamali. Remember that hurtful words, yes, can be forgiven. But most of the times, it cannot be forgotten. Pwedeng magreklamo yan. Sabi niya, bakit ganon? Hindi ko alam. Hindi pa doon niya alam kung saan siya nagkamali. Kung bakit kaagad-agad binura siya ni TikTok at ni FB. Eh hindi kaya ganyan din ang maging tanong sa kanya ng mga inokray niya agad? Bakit hinusgahan mo kami agad? Hindi mo kami pinagpaliwanag. Kaya tama yung sinasabi ni Kristo eh. Kausapin mo muna yung tao. Kapag hindi nag-work ito, magsama ka ng ilang tao na magpapatunay sa kanya na ang sinasabi mo sa kanya ay totoo at hindi lamang dahil bias ka sa tao. Pag hindi pa rin daw nag-work, sabihin mo sa natitipong simbahan na dapat niyang pakinggan. Now, kung hindi pa rin niya pakikinggan, kahit ang authority ng simbahan, ituring mo na daw ang taong itong hentil at publikano. Question. Sa lahat ng sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo, meron kayong narinig na sinabi niyang, patawarin niyo yung tao. Wala eh. Wala. Pero hindi ibig sabihin, hindi mahalaga ang magpatawad. It's just that Jesus is asking more than that. Yes. Kasi kung magsisikap pa tayo, bukod sa pagkapatawad, sa tulong ni Kristo, mas may ma-achieve pa tayo. Ano yon? Una, ang pagbabago ng tao. Ang pagbabago ng tao ay hindi kara-karaka ma-achieve kung basta-basta patatawarin mo na lang ito na hindi mo sasabihin sa kanya, sinaktan mo ko eh. Ito yung pagkakamali mo. Lalong-lalo na kung hindi iba sa'yo yung tao. Kasi pwede mo talagang sabihin ito. In fact, paano niya ma-appreciate yung kapatawarang ibibigay mo kung hindi naman niya marirealize na mali siya? Aber, tandaan po ninyo, yung sinabi ni Kristo tungkol sa mga makasalanan, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, paano niya malalaman kung hindi mo ipaparealize sa kanya? Yes. Alam ko yung iniisip ninyo, Father, ayoko ng usap. Ayoko ng mas lumala pa. Ayoko ng magiging reaksyon niya. Ano man po ang kanyang magiging reaksyon, hindi na po natin sagutin yon. Ang sagutin natin, ang pananagutan natin, yung sinasabi sa ating kalawang pagbasa na inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Pananagutan ng pagmamahal. At sabi ni St. Paul, love does not rejoice over the wrongdoing of others. Kung mahal mo ang tao, itatama mo ito. Sa Cuyo, Taytay, Palawan, dati ay mayroong nilikhang kuta, parang headquarters. Ang mga Kristiyano, ito'y napapaligiran ng mga matitibay na bato. Makikita nyo yan sa screen ninyo. Ginawa yan dati ng mga Kristiyano dahil pinoprotektahan nila ang kanilang sarili sa pananalakay ng mga Muslim o Moro. Iyang mga kuta na yan, may mga watchmen yan, may mga banday yan na nakatanaw sa dagat gabi at araw. Pag may nakita na silang mga makukulay na bangka, yun yung bangka ng mga Muslim, ng mga Moro. Kutungkulan nila na patunugin ang kampana upang ang mga Kristiyano ay pumasok sa
protektadong kuta. Ngayon, kung sa kabila ng napatunog nila yung kampana, ay meron pa rin mga nabihag o napahamak ng mga Kristiyano, hindi nila sagutin yon. Pero, kung may mga nabihag at napahamak ng mga Kristiyano, dahil hindi nila pinatunog yung kampana, pananagutan nila yon. Mga kapatid, yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Tayong lahat ay bantay, watchmen and women ng ating kapwa. Lalong-lalo na, tagabantay ka ng asawa mo. Sabi ni Mrs. sa kanyang asawa, nakita mo na, talagang babantayan kita. Tagabantay ka ng anak mo. Tagabantay ka ng mga magulang mo. Tagabantay ka ng taong hindi iba sa'yo na responsibilidad mo. Sabihin mo sa kanya, right timing, right words, kung ano yung mali niya. Humanap ka ng tiyempo. Humanap ka ng tamang mga pananalita. Huwag yung mga salitang may mura. Huwag yung mga salitang may pananlalait. Humanap ka rin ng perfect timing. Ngayon, makinig man siya o hindi sa'yo, problema niya yon. Hindi mo problema yon. Basta, ang problema mo, sinasabi sa'yo ng Panginoon, paalalahanan mo yung tao. Kapag yon ay nagawa mo, wala ka ng pananagutan doon. So, kulang yung patawarin mo lang yung tao, tapos wala ka ng pakialam sa taong ito. In connection with this, kulang din na patawarin mo lang yung tao, tapos parang wala na siya sa buhay mo. Hindi mo na siyang kinikibo. Ni ayaw mo nang makita. Ni ayaw mong pumunta sa lugar na alam mong nandun siya. Halimbawa, alam mong nagpunta sa SM Aura. Hindi ka na pupunta. Laki kaya nun. Ayaw mo na dahil nandun siya. You see? Kulang ang forgiveness. God wants more than forgiveness, reconciliation. Ano ibig sabihin ng reconciliation? Yung hindi man maibalik yung dati, muling ibalik ang tamis ng pag... Kung wala na, hindi man maibalik yung dati, wag namang magkahiwalay, magkalayo, magkasira na lang kayo. Totally! Yung parang hindi siya nag-exist sa buhay mo. Lalong-lalo na kung hindi naman siya iba at kung alam ninyo na may mga matutuwa din naman kapag naramdamang okay na talaga kayo kahit may sarili-sariling buhay na kayo. Alam ba ninyo na mayroong upcoming concert si Gabi at si Sharon? First time yon. Bili na kayo ng ticket. In-interview si Casey Concepcion tungkol dyan. Listen to this, ha? Napakatalino ng bata. At napaka-meaningful ng kanyang sinabi. Uy! Ang sabi niya ito, guys, alam niyo, ako lang ang anak nila. Tama yun. Kasi may kanya-kanyang anak yung dalawa. Si Casey, yung talagang iisang anak ng dalawa. Common. Guys, alam niyo, ako lang yung anak nila. So I don't think na nararamdaman ng iba yung nararamdaman ko about this reunion. Para sa lahat, it's just a show. Pero para sa akin, guys, totoong buhay ko ito. Don't get me wrong. Hindi ko gusto na magkabalikan pa sila. Pangarap ko lang na makita silang masayang nag-uusap, nagtatawanan, magkasundo, magkaibigan. Alam po ninyo, sabi pa niya, hindi ko lang naisulat yan, guys, pagdasal natin na ito na ang simula ng kanilang maayos na hindi relasyon. Hindi magaling sa Tagalog si Casey, pero dito, sakto. Ang sabi niya, hindi niya ipinagdarasal ang isang maayos na relasyon. Relasyon? Huwag na yun. Pakikitungo na lang. Maayos na pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Sabi pa niya sa mga supporters nila, salamat sa inyo na sumuporta sa aming family. Pwedeng hindi na kami yung should have been family, but a blended family composed of individuals who have learned
to forgive each other and enjoy each other. Palagay ko, nasabi na naman ni Sharon kay Casey, napatawad ko na yung tatay mo. Palagay ko, na-insinuate na ni Gabby kay Casey, okay na kami nung nanay mo. But you see, kahit na napatawad na ni Sharon si Gabby, ni Gabby si Sharon, forgiveness. Hindi sapat yun. Para kay Casey, there must be a reconciliation. Yung maramdaman niya na okay na talaga ang mga magulang niya kahit may kanya-kanyang buhay na sila. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, maganda ang forgiveness, but there is something better than forgiveness. Reconciliation. Don't get it wrong. Hindi mo aalisin yung forgiveness because true reconciliation involves forgiveness. But then reconciliation goes beyond forgiveness. Sipin po ninyo, ang Diyos, pwede namang patawarin niya tayo nang siya'y nasa langit, di ba? Pinatatawad ko na kayo. Anong ginawa niya? Teka, bababa ako para talagang magkaayos tayo. Para hindi ko masabing iba ko sa inyo at iba kayo sa akin. Sipin po ninyo, sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kung magsasablay yung isa, kinausap mo, sablay. Nagsama ka ng mga tao, sablay. Sinumbong mo sa simbahan, sablay. Ano sabi niya? Ituring mo ng isang hentil at publikano. Pwede mong isipin, ano yon? Huhusgahan na natin yung tao? Alisin na natin yung tsansa? Mag-give up na tayo sa tao? Isipin mo, paano ni Kristo tinuring ang mga hentil at publikano? Di ba? Minahal pa rin niya ang mga hentil at publikano. Kaya, ang sinasabi ng Panginoon dito, sa ngalan ng pagsasalba sa isang tao, sa ngalan ng pagsasalba sa kung ano ang pupwede pang matira sa pagsasama ninyo ng tao, there should be no stone left unturned. Lahat gawin mo. Again, sipin ninyo, sabi dito, kapag may sama ka ng loob sa isang tao, puntahan mo. Ito yon. Tatandaan ninyo, may kapartner ito. Anong sinasabi ng kapartner nito? Sabi ni Kristo minsan, kapag naisip mo, may sama ng loob sa'yo ang kapwa mo, iwan mo yung alay mo. Puntahan mo yung may sama ng loob sa'yo. Yung sinasabi ngayon, pag may sama ka ng loob, yung kapartner nito, ang sinasabi, kapag mayroong may sama ng loob sa'yo, ibig sabihin, kahit saan mo tingnan, lahat gawin mo para ma-reconcile ka kahit papaano sa tao. Mahirap ito. Kasi yung magpatawad, mahirap na eh. Kaya nga kapag tayo nagpapatawad, umiiyak na tayo. Pero isipin mo, sinong umiiyak kapag ikaw ay nagpapatawad? Ikaw lang. Sinasasaktan ka eh. Ikaw lang yung umiiyak. Pero hindi mo ba naisip, kung sa kabila ng lahat, naging magkaibigan pa rin kayo ng mister mo, ng misis mo. Kung sa kabila ng lahat, nagkasundo pa rin kayo sa huli ng kapatid mo. Kung sa kabila ng lahat, inalagaan mo pa rin ang magulang mong naging irresponsable sa iyo. Kung sa kabila ng lahat, tinanggap mo pa rin ang anak mong dumurog ng puso mo. Kung sa kabila ng lahat, nagkasundo pa rin kayo, sinong iiyak? Ikaw lang ba? Kayo lang bang dalawa? Hindi. Ang buong pamilya. Yung meron ka nga lang kakilala na hindi mo na alam mong mortal na magkaaway, pag sincere na nagyakapan yan at nagkasundo yan, kusang tutulo ang luha mo. Yun pa kayang mga magulang mo. Yun pa kayang mga anak mo. Yun pa kayang mga taong hindi iba sa'yo. Yes, tama na mas mahirap kaysa sa pagpapatawad. Pero ang damdamin, ang pakiramdam,
ay mas masarap. Because you will really feel the presence of God. Ang Diyos na natutuwa, hindi lang dahil mayroon siyang isang anak na nagpatawad, kundi dahil marami siyang nagkasundo ng mga anak. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sampo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sampo, sapagkat mahal niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sampo. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hipuin mo ang bawat puso sa aming pamilya. Hindi naman mawawala yung alitan, yung hindi pagkakaunawaan. Pero sa lahat ng ito, ang mangibabaw sana ay ang aming pagmamahal. Tulungan mo po kami, Panginoon, na gawin ang lahat para sa ikaayos ng lahat. Tulungan mo ako, Panginoon, na mas magtiyaga, mas umunawa, kahit na alam ko na ako yung tama. Gusto ko, wala kang maisumbat sa akin na wala akong ginawa, gayon din ang aking kapwa. Hallelujah. Kaya tulungan mo ko, Panginoon. Hallelujah. Nagawin pa kung ano ang dapat. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Isagad mo na yung pagiging magulang mo, yung pagiging anak mo, yung pagiging mabuting kapatid mo. Sagad mo na. Kahit na ikaw yung alam mong tama, ikaw pa rin yung gumawa ng paraan. Paano ba mapapanumbalik kahit paano ang ugnay? Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.